Naguguluhan ka ba sa nangyari sa buhay mo ngayon? Nagsasawa ka na ba? Pagod ka na ba? Hindi ka nag-iisa, okay? Lahat naman tayo ay nakakaramdam ng ganito. Minsan may mga pangyayaring hindi natin matatanggap. Palagi nating iniisip kung bakit nagkaganito. Wala naman tayong ginagawang masama dahil sa pag-iisip natin na dapat hindi nangyari sa atin to. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa at naging malungkot dahil hindi naman natin makukontrol ang pangyayari. Hindi natin madiktahan na, oops, hindi ka pwede sa akin. Hindi ganun ang buhay. Handa ka man o hindi, biglang susulpot ang matinding problema. Marahil masasabi mo, napakabuti kong tao. Hindi dapat ganito ang nangyari sa akin. Sabi ko nga, ang problema ay hindi namimili ng mabuti o masamang tao. Kahit sino ay tatamaan talaga. Nagtatrabaho ako ng maayos, pero bakit wala pa rin akong pera? Wala kang pera kasi hindi mo binudget ng maayos ang pera mo. Dapat i-apply mo rin ang work smart sa buhay mo. Hindi lang work hard. Mahal ko naman siya at ibinigay ko ang lahat sa kanya. Pero iniwan niya pa rin ako. Minsan ganun kabrutal ang love story. Kung sino pa ang nagmahal ng tunay, siya pa ang iiwan. Imbis na kumapit ka kung ano ang sa tingin mo ay dapat mangyari, matuto kang tanggapin ang mga nangyari. Kahit masakit, kahit mapait. Siguradong maiibsan ang negatibo mong nararamdaman at kasali na ang kalungkutan doon. You have the freedom and the power to step into something new. To make new choices. Huwag kang tumambay sa negatibong emosyon. Heto na ang 10 bagay na kailangan mong maunawaan. Number 1, huwag mong takasan ang sitwasyon. Hindi ibig sabihin ng pagtanggap sa nangyari ay pagtakas sa sitwasyon o pagtakas sa negatibong emosyon. Remember this, emotions are not a bad thing. Hindi dapat binaliwala ang ating emosyon. Kung ini-encourage ng iba na iwasan ng emosyon, mali po ang payo na yan. Because if you avoid it, it weighs you down everywhere you go until the burden becomes unbearable. Minsan maririnig mo ito sa mga tao. Bakit sobra mong emotional? Ang OA mo naman. Bawal ang emosyonal sa lugar na ito. Hindi ka dapat malungkot sa mga nangyari. Yan ay maling mga payo na naririnig mo. Emotions are simply as they are. Nagiging negatibo lang ito kung kinimkim natin at tinatambayan natin ito. Emotions, when given space, simply pass through us. When emotions are given freedom to move, they do not last. Kung iwas ka lang ng iwas sa iyong emosyon, hindi naman yan mawawala. May mga taong umaastang masaya, pero hindi naman talaga. Kinimkim nila ang kalungkutan. And that creates negativity and even disease. Kaya may mga taong nalulungkot na hindi nila alam kung bakit. Pero ang totoo, dahil yun sa negatibong emosyon na kanilang binitbit araw-araw. Allowing yourself to feel and express your emotions is a basic human need. To deny your feelings is to deny yourself of life. Normal lang na may mangyaring maganda at normal lang din na may masamang mangyari. That is a totally normal part of the human experience. Pero ang nakakalungkot lang, ayaw ng mga tao na makakaranas ng kalungkutan. Naghahabol sila ng kaligayahan. Gusto nila na masaya lang sila palagi. Pero hindi mangyayari yon. Imposibleng maging masaya ka palagi. Kahit ayaw na ayaw mo man, makakaranas ka talaga ng heartbreak, kalungkutan, sakit, at lahat ng negatibong emosyon. Pero okay lang yon. Sobra pa yon sa okay. Nakakatulong naman ang negatibong emosyon dahil malalaman natin na may kailangan tayong baguhin sa ating buhay. They are a signpost in your life's journey to creating the kind of life you want and nurturing happiness in your life. Feel the emotions that you need to feel and then let them go. Number 2, hindi lahat kontrolado mo. Ibig sabihin, tanggapin mo ang ikot ng buhay. Walang katiyakan ng buhay. Maliit man na pangyayari o malaking trahedya, wala tayong kontrol sa mga yon. Kung ayaw mong tanggapin ang katotohanan ito, mag-generate lang ito ng stress at anxiety. Always remember that there is no guarantee that nothing bad will happen. But the only choice that you will have is how you respond to the situation. Halimbawa, tinawagan ka ng boss mo at pinapunta ka sa office niya. Tapos tatanggalin ka na pala sa kumpanya. Siyempre alam ko na masasaktan ka. Malulungkot. Matatakot mawala ng trabaho. Magagalit ka na rin. Halo-halong emosyon ang mararamdaman mo. Pero hindi mo naman kontrolado ang pangyayari niyan. Nagtatrabaho ka lang naman. Ang tanging magagawa mo lang ay kung paano ka tumugon sa sitwasyon na yan. Kung negatibo ang reaksyon mo, makakatulong ba yan sa'yo? Maibabalik mo ba ang iyong trabaho kung magwawala ka? Ang mas masaklap,
mas lalong magagalit pa ang boss mo sa'yo. Embrace what life throws at you. Life is precious. And although it's scary that we can't control everything about it, it is the truth. Allow life to happen, and everything will fall into place. After all, everything will be okay in the end. And if it's not okay, it's not the end. Number 3, magbabago ang lahat. Tanggapin mo ang katotohanan yan. Minsan ang taong nagmamahal sa'yo ngayon ay hindi ka na mahal bukas. Totoo yan. Kaya tanggapin mo na walang mananatiling pareho sa mundong ito. Change is constant. Sige nga, may alam ka bang isang bagay na hindi nagbabago? O hindi nasisira? O hindi naluluma? Wala. Diyos lang ang hindi nagbabago. Everything changes in one way or another over time. Pati mindset natin ay nagbabago. Nagkakaedad rin tayo. Kahit mga pananim ay tumutubo. When you allow this process to occur, you not only allow something phenomenal to occur, you always allow the cycle of life to take place. As it is supposed to be. Sabi nga nila, sakyan mo lang ang alon ng buhay. Pero kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo, pwede ka namang humingi ng tulong. Hindi ko naman sinasabi na deserve mong makaranas ng terribling sitwasyon. Lahat naman tayo ay makakaranas ng mapait na sitwasyon, mabuti man o masamang tao. Pero huwag tayong magpapakabiktima na lang. Kailangan nating lumaban. Number 4, walang tao o bagay ang perpekto. Tanggapin mo na konti pa lang ang natutunan mo sa buhay. Tanggapin mo na magkaiba tayo ng paniniwala. Tanggapin mo lahat ng ating kaibahan. Understand the nature of people and things. Observe the difference and strength you see in others. It could be a difference you notice emotionally, mentally, or spiritually. Huwag mong husgahan ang mga tao, o bagay, o pangyayari. Lalong huwag mong husgahan ang sarili mo. Dahil magkakamali naman tayong lahat. Magbabago tayo. Number 5, huwag kang umasa ng sobra. Huwag kang umasa na lahat ng tao ay gagawa ng kabutihan sa'yo. Huwag kang umasa na lahat ng pangyayari ay maganda. Dahil hindi mangyayari ang inaasahan mo. Ang resulta, hindi ka makukontento sa buhay. Hindi ka na rin magiging masaya. Ma-disappoint ka, ma-frustrate ka na, at magagalit ka na rin. Sa sobrang pagdikit mo sa expectations mo, hindi mo na rin napapansin ang realidad. Halimbawa, umaasa ka na smooth ang daloy ng relasyon ninyo. Hindi yan mangyayari. Everything has flaws. Every person has flaws. Sometimes people do malicious things for negative reasons, like greed or power. On the other hand, sometimes people do insensitive things, not because they are malicious, but because they are human. And sometimes make bad decisions. Kahit ikaw, ay may nagawa ka na rin hindi kaya-aya, di ba? Sa kaka-expect natin, natatrap na pala tayo sa ilusyon. Halimbawa, estudyante, nag-aaral siya ng mabuti bago mag-exam. Umaasa siya ng sobra, napapasa siya. Dahil nag-aaral siya eh. Nag-review siya. Paano kung negatibo ang resulta sa kanyang exam? Obviously, he gets depressed. Kung ayaw mong ma-disappoint sa resulta ng kahit ano, huwag kang umasa. We definitely assume a pre-result in our minds and hope that result should be similar. But when they are slightly changed, it really affects us because our brain believed on our assumptions as it had reasons. Tanggapin mo na lang na lahat ng bagay ay posibleng magdudulot ng negatibong pangyayari. Huwag kang mag-ilusyon. Walang sitwasyon ang palaging maayos. Walang resulta ang mahuhulaan natin. The only thing you can control is how you respond to the situation once it's there. Isa din ako sa mga naniniwala na kung hindi ka masyadong nag-i-expect, magugulat ka na lang sa magandang resulta. Number 6, mag-focus ka sa ngayon. Madali mong matanggap ang sitwasyon kung nakapokus ka sa ngayon. Huwag mong pangunahan ang bukas. Huwag kang manatili sa nakaraan. Matatanggap mo ang nangyari sa nakaraan kung pupulutin mo ang mga aral na nakukuha mo doon. We mostly remember the past due to our bitter experiences. However, we must realize that no one can change the past. Hence, the best way is to learn the right lessons from our past and move ahead. Madali mo ring matanggap ang resulta sa hinaharap kung natuto kang magsikap ngayon. Ito ang good news. Ikaw ang arkitekto ng iyong kinabukasan. Lalawak ang karunungan mo kung matuto ka sa iyong mga nagawa sa nakaraan. Ang mga natutunan mo sa nakaraan ay magagamit mo ngayon. If you're doing the right things in the present, you have already started making a great future for yourself. Hindi lang basta nanonood ka lang. Dapat umaksyon ka. Gamitin mo ang natutunan mo. Don't wait for it to happen. Make it happen. Make your own future. Make your own hope.
Make your own love. To be mindful is to come back to the present to deal with what's here in this present moment. It helps with acceptance because you are distancing yourself from those overwhelming past and future emotions that can distort your present. Number 7, lilipas din ito. Gawin mo itong mantra. Ang mabuti at masamang pangyayari ay lilipas din yan. Yan ang kagandahan ng buhay. Walang mananatiling pareho sa mundong ito. Nagmahal ka ngayon, bukas hindi na. Nalungkot ka ngayon, bukas masaya ka na. Buhay ka ngayon, bukas wala ka na. Ganon ang siklo ng buhay. Lahat ay lilipas. May darating na namang bago. Ang hawak mong kagamitan ngayon, lilipas din yan. From that I mean, we have to be strong enough to seek the insight to understand the simple fact that except God, nothing is permanent in this universe. Uulitin ko, walang tao, walang kaganapan, walang aksyon, walang consequences ang mananatili magpakailanman. They have to pass gradually because they need to complete a specific type of cycle. Mas madaling sumaya at makontento kapag na-appreciate mo kung ano ang nangyari ngayon bago pa ito lumisan. Number 8, huwag mong sisihin ng Diyos. Tandaan mo, hindi porket makapangyarihan ng Diyos at siya ang may lalang ng lahat ng bagay. Siya na ang may kagagawan sa lahat ng nangyayari sa mundo, pati na sa lahat ng kasamaan. Pero anong sinasabi ng Biblia tungkol sa tunay na Diyos? Basahin natin ang iilang mga teksto. Unahin natin ang awit 145:17. Ang Diyos ay matuwid sa lahat ng kanyang daan at tapat sa lahat ng ginagawa niya. Sa Deuteronomio 32:4, dahil lahat ng ginagawa niya ay makatarungan, isang Diyos na tapat at hindi kailanman magiging tiwali, matuwid at tapat siya. Santiago 5:11, itinuturing nating maligaya ang mga nakapagtiis. Nalaman ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at kung paano siya pinagpala ng Diyos ng bandang huli. At nakita ninyo na ang Diyos ay napakamapagmahal at maawain. Hindi ang Diyos ang may kagagawan ng masasamang bagay. Pero inuudyukan ba niya ang mga tao na gumawa ng masama? Hindi. Sinasabi ng Biblia sa Santiago 1:13, kapag dumaranas ng pagsubok, huwag sabihin ninuman, sinusubok ako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi masusubok na gumawa ng masama. At hindi rin niya sinusubok ang sinuman na gumawa ng masama. Hindi sinusubok o inuudyukan ng Diyos ang sinuman na gumawa ng masama. Ninanggagaling man sa kanya ang masasamang bagay. Kaya sino o ano ang pinagmumulan ng masasamang bagay? Ang dating tapat na anghel ng Diyos, si Satanas na Diablo, ay hindi nanindigan sa katotohanan at nagdala ng kasalanan sa sanlibutan. Siya ang pasimuno ng rebelyon sa halamanan ng Eden. Tinawag siya ni Jesucristo na isa na balakyot at tagapamahala ng sanlibutan. Sa pangkalahatan, sinusunod ng tao si Satanas. Nagpapadala sila sa kanyang panghihikayat na ipagwalang bahala ang mga pamantayan ng Diyos. Basahin natin ang unang Juan 5:19. Alam natin na tayo ay nagmula sa Diyos, pero ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama. May iba pang espiritong nilalang na naging masama at sumama kay Satanas. Binanggit ng Biblia na si Satanas at ang kanyang mga demonyo ang nagliligaw sa buong tinatahan ng lupa na nagdulot ng kaabahan sa lupa. Kaya si Satanas na Diablo ang pangunahing dapat sisihin sa labis na kasamaan. Malinaw na walang kasalanan ang Diyos sa masasamang bagay na nangyayari sa tao. Hindi sa kanya galing ang pagdurusa. Kaya ngayon, tanggapin mo ang katotohanan ito upang hindi mo nasisihin ang Diyos sa masasamang nangyari sa'yo. Number 9, makakapagpatawad ka pero hindi mo malilimutan. Tanggapin mo ang katotohanan yan. Hindi porket pinatawad mo na ang isang tao, ay makakalimutan mo na rin ang nagawa niya. Ibig kong sabihin, dapat matuto ka ring dumistansya sa kanya. Lalo na kapag traumatic ang nagawa niya sa'yo. Kailangan mong matuto. May karapatan kang lumayo para hindi na maulit ang nangyari. Ganito lang yon. Kapag may nasirang gamit o nabasag, ma-repair mo man, pero may marka pa rin nananatili doon. Similarly, if somebody cheats, deceives, hurts, or lies to you in any capacity, big or small, mahihirapan ka ng magtiwala sa taong ito. Mapapatawad mo man ang taong yon, pero dapat sabihin mo sa kanya na hindi mo makakalimutan ang nangyari para masigurado mo na hindi na niya uulitin pa. Pero hindi ko naman sinasabi na kimkimin mo ang negatibong nangyari. Bitawan mo yon. Pero kahit anong gawin mo, nakatatak na yon sa isip mo. Kaya hindi ako naniniwala sa forgive and forget na yan. Mas naniniwala pa ako na tunay kang nagpatawad pero hindi mo naman makakalimutan ang nangyari sa'yo. And at the same time, walang grudges na kinimkim. Number 10,
Sanayin mong tanggapin ang katotohanan. Mas mabuti pang saktan ka ng katotohanan. Para naman matauhan ka. Para naman hindi ka na mag-iilusyon pa. Make a regular effort to practice acceptance in your life. Siguradong sasaya ka. The sooner you accept life for what it is, the happier you will be. 30 years old na ako at marami na akong pinagdadaanan sa buhay na sobrang mapait. Marami na rin ako natutunan at inilista ko yun lahat. Gaya ng here and now. Ibig sabihin na dapat mag-focus lang tayo sa araw na ito. Sa kasalukuyan natin. Small and simple. Ibig sabihin na huwag maging arogante. Huwag mangungontrol. Huwag gumastos ng higit pa sa kinikita mo. Huwag magpa-impress. Just be yourself. Slow and steady. Ibig sabihin, hindi bali ng mabagal. Basta't hindi lang huminto sa ating paglalakbay. Makakarating din tayo dun. Mindful and grateful. Ibig sabihin, dapat focus ang atensyon mo sa bawat panahon. Kung nagbubulag-bulagan ka lang, kung nagbibingihan ka lang, marami kang makaligtaan sa mundo. The beauty of nature will be lost on you. Kaya manatiling mapanuri at mapagmatsyag at mapagpasalamat sa mga bagay na nasa mga kamay mo na. And of course, some things are greater than others. Some things you won't be able to just accept and let flow past you. Ayos lang yan. Parte na yan ng ating buhay. Sa totoo lang, mahirap mamuhay ng maayos kung ikaw mismo ay sukong-suko na sa buhay. Kung palaging miserable ang buhay mo, syempre maiisip mo na hindi talaga para sa'yo ang kaligayahan. Maiisip mo na para bang hindi ka deserving na sumaya. Pero hindi yan totoo. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag pinapanood mo na ang videong ito, ay sasaya ka na araw-araw. Hindi naman mangyayari yon. May mga negatibong pangyayari pa rin naman. Normal lang naman yon. Pero bago ka mag-isip kung paano sasaya, dapat alamin mo muna kung paano itigil ang miserableng buhay. Number 1, huwag mong ikulong ang iyong sarili. Hindi naman literal na ikulong. Ibig kong sabihin, huwag mong ilayo, itiwalag, ibukod ang sarili mo. Pero depende naman kung bakit gusto mong mapag-isa palagi. Ano ba ang rason mo? Hanggang kailan mo ba gustong mapag-isa? Kung gusto mong mapag-isa dahil gusto mong unahin muna ang iyong sarili, kung gusto mong maproseso ang negatibo mong kaisipan, kung gusto mong mapayapang buhay, makakatulong naman ang pag-iisa. Pero tandaan mo, kung gusto mong mapag-isa dahil ayaw mong makihalubilo sa mga tao ng walang dahilan, dahil loner kang tao, hindi yan ang tamang dahilan. It can really ruin your life. I'm not joking. In fact, if you are feeling depressed, it's better to be with more and more people around. It's better to talk with your friends and family about your problems. Kung hindi mo alam kung paano i-handle ang emosyon mo, hindi makakatulong ang pag-iisa mo. Makakalikha ng anxiety at may suicidal thoughts na rin. Uulitin ko, unhealthy ang pag-iisa kung wala ka namang dahilan. Why? Because we are social beings. And socializing has its role in maintaining good mental health. Kaya dapat balanse lang. May oras sa pag-iisa at may oras sa pakikipaghalubilo. Number 2, sumama ka sa mga taong positibo ang mindset. Importante bang sumama ka sa mga taong positibo? Hindi lang importante, gawin mo itong goal. Marami ng mga negatibong tao na sobrang saya dahil napapaligiran ka nila. Masaya sila dahil gusto nilang mahawa ka. Negativity spreads very quickly. You know that, right? Lalo na ang pagchichismis, kumuna ito sa ating barangay. Nakakahawa ito. Alam naman natin ang kaibahan ng positibo at negatibong tao, di ba? Ang positibong tao ay tumutulong sa iba na magtagumpay. Sa workplace man yan, sa sports, kaibigan sa paaralan, at kahit saan. Sila yung mga taong maunawain, matulungin, palangiti, nagbibigay ng positibong mensahe sa kalagitnaan ng negatibong pangyayari. Wala silang oras sa negatibong bagay dahil ayaw nila ng ganung buhay. Negative people on the other hand is the exact opposite. Ang mga taong negatibo, wala silang pakialam sa mga accomplishments mo. What they care about is using your energy to bring you down to the level. Nakaka-depress ang ganitong klaseng mga tao. Kaya minsan na napapaisip ako kung bakit madali tayong matrap sa kanilang mga kamay. Pero isa lang ang sigurado ako, kahit saan ka magpunta, may taong positibo na makikilala mo. There may be 100 negative people around, but when you have your eyes open, you will always be able to find that one person that wants to help you succeed. It's even better when you know that you're one of those people. Siguro masasabi mo, hindi naman positibo ang mindset ko eh. Pero matutunan mo naman yon.
Matuto kang tumingin sa maliwanag na side ng buhay. O di kaya tigilan mo na ang pagrereklamo sa buhay. Make an effort to talk about positive things and let the positive people in your life inspire you to be more like them. Number 3, tigilan mo na ang kaka-please sa mga tao. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging miserable ang buhay mo. Lahat na lang kasi ng iniisip mo at ginagawa mo ay para sa kaligayahan ng ibang tao. Hindi ko naman sinasabi na magdamot ka. Ang sabi ko, sa kaka-please mo sa mga tao, masasaktan ka lang. Kasi hindi naman lahat matutuwa sa mga ginagawa mo. Oo, alam ko na madaling sabihin na tumigil ka na. Pero mahirap itong gawin. Pero kailangan mong mag-focus sa sarili mo. Stop giving a fuck. Kung may mga tao mang nagsasabi na wala silang gusto sa'yo o hindi nila gusto ang pinagagawa mo, sabihin mo sa kanila na ang mga ginagawa mo ay hindi para sa kanila. Para ito sa kaligayahan mo. Stop letting anyone else control even a single second of your life. Be adamant about any decision you make. Let people know you won't compromise on things you care about. May kaibigan kasi ako na nasa abroad. Halos lahat ibinibigay niya sa kanyang pamilya. Wala namang masama doon. Pero dumating na kasi sa punto na hindi na siya natutuwa dahil inaabuso na siya. Kapag magsabi ka ng stop muna, syempre may negatibong reaksyon at komento ang mga tao. Pero ayos lang yon. Hindi naman lahat matatanggap ang mga sinasabi mo eh. Kailangan mo rin kasing magtira para sa sarili mo. Practical na advice ko ito sa'yo. Put yourself first. Set boundaries. And have a sense of self-worth. Minsan kasi bigay tayo ng bigay. Pero hindi natin alam na tayo pala ang dahilan kung bakit hindi natuto ang mga taong binigyan natin. Minsan bigay tayo ng bigay para lang maging proud sila sa atin. Para masabing mabait tayo. Pero mali yun. Don't sacrifice your contentment just for the sake of being liked by someone. If they don't like you when you're making yourself happy, they're not right for you anyway. Number 4, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Aaminin ko, noong hindi pa ako natuto sa buhay, palagi kong ikinukumpara ang sarili ko sa iba. Araw-araw kong iniisip kung bakit masaya ang iba at bakit masarap ang buhay nila kaysa sa akin. Makinig ka ng mabuti, okay? Una, kapag ikinumpara mo ang iyong sarili sa mga taong mas pasayo, magiging miserable ang buhay mo. Hindi ka na masaya sa pinagagawa mo. Minsan sila ang dahilan kung bakit tayo nagpupursige dahil gusto nating higitan sila. Tapos tayo rin ang masasaktan kung hindi natin maabot ang ginagawa nila. Pangalawa, kapag ikinumpara mo ang iyong sarili sa mga taong worse pa sa'yo, magiging masaya ka nga, pero pansamantala lang. At isa pa, hindi ka na mag-grow kasi iniisip mo na lamang ka na sa kanila, kaya pa-chill-chill ka na lang sa buhay. Remember this, if such comparison makes you complacent, it is bad for you because you will lose the desire to grow and become better. Kahit na siguro kung mabibigo ka, paisi-isi ka na lang din kasi iniisip mo na hindi ka na mahihigitan ng mga taong worse pa sa'yo. Hindi ba't ang saklap? You would lose growth and soon get bored with life itself. Ikatlo, ito ang gusto kong malaman mo na natutunan ko sa buhay. Ikinumpara ko ang aking kahapon at ngayon. Kailangan kong higitan kung ano ako noon. Dapat better ako ngayon. This is the best approach of life because you may or may not be able to compete with some other person. However, you can always better yourself through personal effort. When you start improving yourself, you naturally start becoming better than others, even without comparison and hard feelings. You naturally drop all external comparisons because you are growing naturally without any external support. At ito pa ang mas malupit na katotohanan. Yung taong pinagkukumparahan mo ay nagkukumpara din sa iba. At minsan hindi pa masaya ang buhay nila. Kaya't mag-obserba ka ng mabuti. Tingnan mo ng mabuti ang mga tao dahil minsan pinipeke nila ang kanilang mga ngiti. Lalo na sa social media, mga highlights lang ng buhay nila ang nakikita mo, hindi ang kanilang behind the scenes. Find what makes you happy, not what you think would make you happy. Because it seems to make someone else's life better. Number 5, bitawan mo na ang nakaraan. Ito ang sagabal sa ating kaligayahan. Palagi nating pinapasan ang nakaraan. Hiniwalayan tayo, 2 years na, 3 years, may iba 5 years na, hindi pa rin naka-move on. Hindi naman kita minamadali. Pero kapag alam mong masasaktan ka lang, bakit hinayaan mo na lang? Ang gawin mo lang para mabitawan mo ang iyong nakaraan, ay isipin mo lang palagi na wala nang saysay ang nangyari. Dahil tapos na eh. At hindi na yun umiiral. Umiiral lang sa isipan mo. Hindi sa totoong buhay. Dahil nasa kasalukuyan ka na ng panahon. Wala ka na sa nakaraan. All we have are memories. Kung ex mo man yung iniisip mo, o kahit ano pa man yan,
Wala nang saysay ang lahat. May magagawa ka pa ba? Wala na, di ba? Past is past. Nagkamali ka ba? Nagkamali ba siya? Hindi ba natupad ang mga plano ninyong dalawa? Wala ka nang magagawa. Hindi mo na mababago yon. Magpasalamat ka na lang na nangyari sa'yo ang mga bagay na ito. Dahil may natutunan ka. You are where you are today because of the choices that you made. Look at this as something positive and be grateful for it. Subukan mong patawarin ang mga taong nananakit sa'yo. Pati na rin ang sarili mo. Patawarin mo. Huwag mong hayaan na masisira ang buhay mo ngayon dahil lang sa mga nangyari noon. Bitawan mo na ang mabibigat na bagahe na yan. Number 6, huwag mong saktan ang sarili mo. Hindi naman literal ang ibig kong sabihin. Ang sabi ko, huwag kang mag-isip ng negatibo tungkol sa sarili mo. Magiging miserable talaga ang buhay mo kung ganyan kang mag-isip. Hindi lahat ay nagmamahal sa kanilang sarili. Palagi nating pinapasaya ang iba, pero palagi naman nating sinasaktan ang ating sarili sa pamamagitan ng mga masasakit na salita. Ang pangit ko. Ang taba-taba ko. Wala akong kwenta. Ang bobo ko. Walang nagmamahal sa akin. Lahat naman ng yan ay hindi totoo. Gawa-gawa lang yan ng isipan mo. Huwag mong ibagsak ang sarili mo. Tratuhin mo ang sarili mo gaya ng pagtrato mo sa mga kaibigan mo. Kung minahal mo sila, dapat ganun mo din mahalin ang sarili mo. Hindi porket iniisip mong pangit ka, ay pangit na rin lahat sa'yo. Pag-isipan mo nga mga positibo mong katangian. Remind yourself that there are plenty of things that are great about you. Remind yourself of your accomplishments too. Kung may hindi ka naman gusto sa sarili mo, dalawa ang magagawa mo. Tanggapin mong yun na yun o kaya mo bang baguhin. Mas mabuti pa yon kaysa pabalik-balik ang nag-iisip ng negatibo. Number 7, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Totoo yan. Sinabi ko ito, hindi dahil para lang maiangat ko ang spirit mo. Sinabi ko ito sa'yo dahil ito ang totoo. Hindi lahat ng sirkumstansya ay masama. May magaganda rin. Kung nakapokus ka lang sa masasamang pangyayari, syempre yun lang din ang makikita mo. Pero sa totoo lang, may nangyayari namang kagandahan sa buhay mo. God is good. Lahat ng ginagawa niya ay mabuti at napakaganda. Dapat tanggapin mo ang mga yon. Dapat mag-focus ka sa kagandahang nagawa niya. God is looking and longing for someone who's waiting for Him to be good to them. God wants to be good to you, but you have to be expecting Him to move in your life. Ngayon na ang tamang araw na maniwala ka at asahan mo na may mangyayaring maganda sa buhay mo. Hindi pwedeng palagi ka nalang nakapokus sa madilim na sitwasyon. Try to adopt a brighter perspective. Try to be more optimistic. Hindi naman ibig sabihin na porket optimistiko kang tao ay wala nang negatibong mangyayari. Meron pa rin naman. Pero mas madali mong mapansin ang positibong nangyayari sa buhay mo kung optimistic ka. Number 8, mapagpasalamat. Kaya naging miserable ang buhay mo ay hindi ka marunong mag-appreciate ng mga bagay na nakukuha mo na o nasa sayo na dati pa lang. Ayon sa pag-aaral, ang pagiging mapagpasalamat ay napatunayang talagang nakapagpapasaya. Nakatutulong ito para magkaroon tayo ng positibong damdamin. Masayahan tayo sa magaganda nating karanasan, bumuti ang ating kalusugan, maharap natin ang mahihirap na problema, at magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa iba. Hinimok tayo ng Biblia na maging mapagpasalamat. Basahin natin ang Colosas 3:15. Ipakita ninyong mapagpasalamat kayo. Dahil sa pasasalamat, mas nagiging malapit sa isa't isa ang nagpapasalamat at ang pinasasalamatan. Pero nakakalungkot lang, ang personal na pasasalamat ay tila unti-unti nang nalilimutan. Nagbabala ang Biblia sa 2 Timoteo 3:1 at 2 na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging mga walang utang na loob. Kung hindi tayo mag-iingat, baka mahawa na rin tayo sa karamihan na hindi marunong magpasalamat. Kung sasabihin mong walang nangyaring positibo sa buhay mo, diyan ka nagkakamali. May nangyari naman, pero hindi mo lang na-appreciate. May iba nga nagsasabi sa akin na konti lang daw ang views ko sa YouTube. Pero ayos lang yon. Na-appreciate ko pa rin dahil may nanunood. Kung hindi man malaki ang sahod mo ngayon, at least nabubuhay ka pa rin dahil sa trabahong pinasukan mo. Ganito kasi yan eh. Kapag ang tao ay napipilay na, doon lang nila ma-appreciate ang kagandahan ng paglalakad. Hihintayin pa ba nating may mangyari bago tayo magpasalamat? Yung buhay mo mismo ang nagpapatunay na sobrang blessed mo. Kaya ipakita mo sa Diyos na ginagamit mo ng maayos ang buhay na ibinigay niya sa'yo. At dyan ka makakaramdam ng kaligayahan. Number 9, libangin mo ang iyong sarili. Hindi ko sinasabing magdroga ka o magsugal ka, uminom ka ng alak, kumain ka ng unhealthy foods, o magdrama ka sa buhay. Iba ang punto ko dito. Gusto mo bang malaman kung ano ang ginagawa ko
kung papasok ang negatibong bagay sa isipan ko? Simple lang. Nanonood lang ako ng mga inspirational at motivational videos. Minsan naglalakad ako mag-isa sa nature. Nakikinig ako ng podcast. Magvi-videoke ako. Magbabasa ako ng mga personal development books. Nagsusulat din ako ng mga motivational articles para sa mga readers ko. O kung wala man akong maisip, kasi minsan nabablanko rin ako eh. Uupo lang ako at parang wala lang. Wala akong gagawin. Parang pinapalampas ko lang lahat ng aking mga iniisip. Hindi ko takbuhan ng TV at social media kasi mas lalo lang magdidrain ng energy ko. Number 10, isulat mo lahat. Malamang maitatanong mo, ano namang isusulat ko? Kahit anong gusto mo. Walang format dito. Walang bawal. Para may ideya ka, ito ang mga isinusulat ko sa notepad ko. Lahat ng mga bagay na pinasasalamatan ko sa araw na ito. O kahit 3 bagay lang. Mga ginawa kong may progreso. Mga bagay na dapat kong tapusin. Mga bagay na natutunan ko sa araw na ito. Bakit pinakaunang pagpapasalamat sa listahan ko? Dahil ito ang pinaka-importante. Always start your day with thanking God for whatever it has given you for free. When I practice gratitude, it gives me the feeling that no matter how hard and miserable my life is right now, there are some of the basic things that I still have. And I should be grateful about that. May bahay akong tinitirhan. May pagkain akong masustansya. May tubig akong iniinom. May hangin akong nilalanghap. Ang advice ko lang sa'yo, kapag nagsusulat ka, isulat mo lang ang positibong nangyari sa buhay mo ngayon. Doon ka lang mag-focus. Trust me, it really helps to keep your life positive. Subukan mo lang ito para malaman mo rin ang magandang resulta nito.